Ginisa muli ng defense team ni VP Sara ang prosecution witness na si NBI Director Jeremy Lotok. Ang mga senador, judge, sumingit na rin sa pagtatanong tungkol sa Oplan Romanov. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live nag-uulat mula din dito sa Senado. Dexter? Corina, 2 oras kahapon, 3.5 oras ngayon, kabuang 5.5 hours o nasa ganun nga, nakahaba ang isinagawang cross-examination ng depensa dito kay NBI Director Jeremy Lotok. Agad nakapag-umpisa ang depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination sa ikalawang testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment ngayong ikalimang araw ng impeachment trial. Pero hindi naman dire-diretso ang pagsasagawa ng cross-examination ngayong hapon dahil may mga pagkakataon na nagtatanong din ang senator judges. Kabilang narito ang usapin ng Oplan Romanov at natanong din ang prosekusyon at depensa na bigyang linaw nila ang issue ng grave threat. Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number 1. Number 2, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. Samantala, sa inilabas niyang pahayag ngayong araw, batay sa naging paglilitis kahapon sa Day 4 ng impeachment trial, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang reklamo laban sa kanya ay hindi suportado ng mga ebidensya. Lagi anyang ginigiit ng prosekusyon na may nangyaring pagbabanta, gayong wala naman talaga ang pagkakaroon ng hitman pero panay imbento lang daw at pawang mga hinabi lang na ebidensya na hindi naman kayang gawin ang mga kathang isip na isang katotohanan. Kailangan niya ay nakabatay ang impeachment trial sa mga kapani-paniwalang ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawa na naratibo o copy-paste na affidavit at mga aligasyong walang matibay na ebidensya. Kahapon kasi, inamin ni Attorney Jeremy Lotok na ang ilan sa mga nakalakip na affidavit sa isinumiti na lang reklamo sa DOJ noong Enero ng 2025 laban sa Vice Presidente para sa grave threats ay templated affidavit dahil sa pagkakapareho ng mga typographical errors. Samantala, ako rin nabalikan ko lang ang pagkakasalang kay Attorney Jeremy Lotok bilang testigo dito sa Article 4 matapos yung napakahabang cross-examination ng depensa. Abay, sumasalang pa ulit siya ngayon sa redirect. Bakit nga ba nangyayari itong redirect examination? Ginagawa ito ng prosekusyon kapag may mga nasambit ang kanilang testigo doon sa cross-examination na medyo makakasira doon sa mga nauna niyang sinabi sa direct examination, kaya nagkakaroon ng redirect para maitama nila yung mga pahayag ni Attorney Jeremy Lotok. Corina? Okay, so mukhang mahaba ang ating gabi, Dexter, at meron pang redirect pagkatapos ng cross-examination. Siguro naman pagkatapos ng redirect, meron pa bang kasunod yon? Pagkatapos ng redirect, Corina, kapag may nakita naman ang depensa na kailangan nilang itama doon sa nangyari sa redirect, ay magkakaroon ng cross-examination. Titignan natin yan along the way, baka abutin nga ng gabi or dahil gabi na rin, titignan natin kung maisasalang nga ba ngayong araw itong si Attorney Zulaika Lopez
ang Chief of Staff ng OBP na kanina ay dumating na dito, mag-alas 2 ng hapon, nandito na siya sa Senado. At may dagdag ko lang po rin na ang defense team pala ay talaga ng kanilang deputy spokesperson, sa katauhan po yan ni Attorney Justin Nicole Golar. Siya yung hahalili kay Attorney Michael Powa kapag absent si Attorney Michael Powa o hindi niya kayang magbigay ng briefing sa media kaugnay ng mga updates sa impeachment trial. Itong si Attorney Justin Nicole Golar na isang Cebuano lawyer ang magbibigay ng updates sa media para sa depensa. Corina? Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. Imbento at walang ebidensya. Ito ang banat ni VP Sara sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Giit ng bise, walang nangyaring pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Gawa-gawa lang din daw ng prosekusyon ng issue ng assassin para patibayin ang akusasyong grave threat laban sa kanya. Dagdag ng VP, dapat nakabatay sa matibay na ebidensya ang paglilitis at hindi sa kathang isip lamang. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.